Kitang tanan, ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako, walay labot ang yawa nako. I will not die. Louder, I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property. I am blessed. I am anointed, highly favored, healthy and strong. Muna ato ang dili pwede kalimtan na declarations. So karong gabi atong basahon ang nakasulat sa Philippians chapter 3 verse 13. Buksan natin ang ating mga Biblia, kayong nasa YouTube. Muli magandang gabi sa lahat ng mga nakaantabay, sumubaybay at nag-subscribe. At sa mga pinagpapala sa channel na ito, ang Ladder to Heaven TV, naway patuloy po kayo na makikinig at aantabay sa mga pagtuturong aming ibinabahagi sa inyo o sa tanan nga mga member sa Ladder to Heaven all over the Philippines. God bless us. Ang Ginoo magagamit ka natong tanan. Ang Diyos po ay magpapala po sa atin ng mga dakilang bagay at mga kamanghamanghang bagay. Muli basahin natin ang Philippians chapter 3 verse 13. Ngayon dito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Yan po ang sulat ni Apostol Paul doon sa mga taga-Philippians na sinasabi niya na we must forget what is behind and reaching forth into those who are before. Pag-uusapan natin ngayon yung katagang leaving what is behind and pursuing what is beyond. Lahat magsabi, leaving what is behind, pursuing what is beyond. So, iiwan po natin yung mga nakaraan at atin pong pupursuhin. Ano bang ibig sa Tagalog yung pursu? Hahabulin, pupuntahan. O ano pa? Ano pang accurate na term na gamitin natin to pursue is to obtain yung mga bagay that what is beyond. 2024 is a year of testing, trials, and purifications. So, yung mga nakaraang mga pagbabahagi ko sa salita ng Panginoon sa taong 2024, lahat-lahat po ng mga nangyayari sa atin. Mga pagsulay, kapighatian, ito po ay purification process ng Panginoon para po tayo ay maihanda sa mga dakilang bagay na naghihintay sa atin. The very purpose of trials and testing upang po tayo ilalago sa pananampalataya at magkakaroon ng karunungan. Kaya pilitin po nating ilagay sa ating isipan those things na nangyayari na are part of our history. Unsa man to tanan, kasakit, kalipay, biyana nato to sa 2025. Kay balo mo nga ang Ginoong Dios, matag tuig naghatag siya sa tuwa og package na trials, og package nga blessing. Walay pagsulay nga ato ang ginapasan, wala pong mga kapighati ang ating dinanas na hindi natin makayanan, sapagkat ibinigay ng Diyos yan ayon sa kanyang kalooban. Subalit,
Bakit mo mayroon yung mga taong nalabisan doon sa mga kapighatian? Sapagkat dinadala nila yung mga sinauna pang taon. So if you carry those burdens from 2020, 2021, 2022, 23, saka 24, dadalhin mo yan doon sa 25, ay talaga maluluka ka. You cannot bear that much. Di po natin kakayanin. Kaya sinasabi ng Panginoon na lagay mo sa akin, cast all your cares upon me, and I will care for you. Kaya yung ibig sabihin ng Panginoon na lahat po ng pagsubok ay ating ilagay sa Kanya at kalimutan natin. When we surrender everything, ay wag mo nang pasanin. Amen. So gagaan yung pasanin natin sa taong 2025 sapagkat yung package ng 2025, yun lang po ang ating haharapin. Mura to atong tagag panahon. So forget the past. Ano man itong mga kasakit, part na to sa history. Expire na to. Let magsabi expire. Di ba? Kanang mga problema nato nga nangagi 2025 na problema sa 2024 expire na to. 'Di ba kanang palit tambal pag bumibili tayo ng gamot, titingnan natin yung label kung date manufactured at saka date expired. Pagka ba expired na yung gamot, bibilhin pa ba natin at gagamitin pa ba natin pagka expired na yung gamot o hindi? Hindi na natin gagamitin. Bakit? Alam natin na tayo'y magkakaroon ito ng adverse effect sa ating katawan. Ito nakakasira. Pagka bumibili po tayo ng pagkain na expired, nakakasira. Yun pong mga problema natin na expired na at bit-bit pa din natin hanggang ngayon mula 2022, 23, saka sa 24, bit-bitin mo pa din hanggang sa 25, expire na yun. Nakakasira yun. Kaya ang tao na de-depress, ang tao nagkakaroon ng anxiety, sapagkat dalang-dala pala niya yung mga naunang taong mga problema, nakaraang taong mga problema. Kasi Pablo sinasabi niya, forgetting what is behind. Yung mga hinanakit, yung mga pagdaot, mga kaligut-gut, mga kayugot, bilin na nato to, expire na to, they're part of our history. Amen. Huwag mo nang balik-balikan. Nasabta na to? Diba? Tagaan mong pagkaon na expired, daot man taan na, di na mo kaon. Pero nga naman mga problema nga, mga hinanakit, mga pagbating maot sa 2023, 24, bitbiton bagyapon na to sa 25, expire naman na. Amen? So ina imong kaugalingon, pikpikay imong kaugalingon. Ayaw bitbita ang problema sa 2024, ayaw bitbita ang mga hinanakit sa 2024, padulong sa 2025, kay expire na ang tanang kasakit sa 2024. Amen, expire na. So nain na po'y bago sa 2025. Dili ta mahutdan og problema pero makay nato na pasanon because God is God's package. Okay. 2025 is a year of breakthrough. Year of deliverance. Sinasabi ko na early na yan po ang mangyayari sa atin. At yung iba, yung sinasabi ko, before the year will end, you will harvest the fruit of God's favor, breakthrough, and deliverance. Katulad ng sinasabi ni Sister Joy na before nag-year end, ay nakatanggap siya ng email na ang Panginoon po ay nagpo-promote sa kanya doon sa mas greener and wider na pasture. Kaya dito po nasusukat yung gratitude natin. Sa pain, sa trials and suffering, nasusukat yung ating faithfulness. On how we faithful facing trials, pain, and suffering. How we faithful to deliver it to the hands of God. How we faithful to surrender it to the chamber of the Most High God na Lord, tanan akong problema, imo na. Expire na ni. Ang tanan na expirations. Atong kinabuhi na expirations. Kanang atong naom, sa usawa na itong pagwapo, may expire yun. Amen?
Hallelujah. Talang butang nga atong makita na expirations. Ang problema na expirations. Ang panalangin po na po expirations. Kanang kwarta nato, dili, tigom-tigom mo kwarta, dili ninyong itigom sa bangko, tigom ra ninyo sa inyong katre. Pag abot ana na mo na tira changes, di na madawat. Kay ma-expire man ang bills. Nasabtan ninyo? So kanang problema nato karon expire na, pamo ka bantay ha, see to it, kamo nasa YouTube pamino mo. Hindi katubang na to sa pagsulay, pati na tong problema hagnaong, guulta ba? Mura tagway kalipay, mura tagway kaligo. Oh, basta way kalipay, di mo gyud ka maligo. Pero makabantay ka nga, ganun nasulbad lagi hapon. Di ba? Kaysa may mo agree. Nasulbad ra ba? Because when God give us problems, He give the solution. Ang problema nato kay sige ra tag-atubang sa problema, wala nato atubanga pangitang solusyon. Kasi mag-goal yun ta kay ang ato nakita problema lang man. Pero ang problema nato, kung dili nato makita ng solusyon, Pwino mo ha, nakanindot sa Ginoo mo ni, yung nakakaganda sa Panginoon, when you never found the solution, He will give it to you. Munang ma-expire na imong problema. Tagaan ka niya kusog nga, mabirni mo na, nga makalimot ra ka. Ay, nakalaban na dyan ka ito. So, nagmaan, tsambahan. Dili na, tsamba na, unsa ba. That is God's interventions. Kasi hindi mo alam kung paano hanapan ng solusyon. God intervene. Kayong 2025 is a year of breakthrough or year of breakthrough and deliverance. Kayong 31, magre-release po ako ng mensahe sa lahat ng mga kapatiran through sa YouTube. May evening message po ako before kami aalis papuntang Agusansor. Magre-release po ako ng message sa lahat ng mga kapatid on how this year going on. We have testing and trials, but in a different matters, in different ways. Iba sa nangyayari sa 2024. Sapagkat doon sa 2024, na-develop yung kalakasan natin on how we faithful to Him. Sa 2025, masusubok yung gratitude natin kung papaano tayo magpapasalamat sa mga pagpapalang darating. Because the greatest blessing that might change your character is not the trials and pain, but the trials of prosperity, the trials of abundance. Hallelujah. Someday somehow, pila ka bulan gikan karon, ma-promote na si Roslyn, si Jeffrey ma-promote. Si Ira hatagan na magkakaroon ng magandang trabaho. Lahat ng kapatiran natin sa Ladder to Heaven, ang Panginoon ay magbibigay po ng napakagandang plans, napakaganda pong mga pangyayari na ating makakamit, ating matatamo. But it is very crucial because it tests our gratitude. Basig mausab ang atong batasan o kinayahan, mamali ang atong priorities na. Dili na ang Ginoo atong priorities, ang mga butang na ning kalibutan. Okay? So, follow after me these declarations. This 2025, ato nang kalimtan tong tanang hinanakit. Pwede ba nato ingnon ang tanang hinanakit? Louder. Sa 2024, expire na. Ibilin na ako sa 2024. Og musulod ko sa 2025. Nga may bagong kusog. May bagong kaalaman. In Jesus' name.
Amen and amen. So Isaiah chapter 40 verse 29, follow after me. Isaiah chapter 40 verse 29. You give power to the weak and strength to the powerless. Isaiah chapter 40 verse 29. You give power to the weak and strength to the powerless. That is the promise of God. So we will claim it. Lord, tagaan nimo kusog ang mga huyang ug tagaan nimo gahom ang mga walay gahom. So kung unsay kulang nato sa 2024, God will provide, supply in 2025. Kung kulang tag health, God will provide health. Kung kulang tag financial freedom, natay financial crisis in 2025, God will deliver us from financial shortage. Believe it. And some of you, makaingon mo, Lord, truly you are amazing. Kay ang Diyos maghawas sa mga anak niya, sa tibok pamilya, sa ladder to heaven, sa kumunoy ng kahirapan. And I also praying and hoping that all who subscribes our channel will also experience the same blessing that we experience. Okay? Psalms 118 verse 17. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. So kung gidayagnos ka dito sa 2024 nga mauna lang ni imong kinabuhi, mubo na lang those who's watching us in YouTube. Kung sa doktor niingon na nga ugma-ugmaon na lang ka, dili na ka makaabot og 2025. Those of watching in YouTube, I tell you, say to your body, I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Everybody say, I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Kung naa ka sa sa problema, nalibog ka sa imong kinabuhi, naa kay problema sa panalapi, naglibog ka, unsaon nimo pagplasta sa imong kinabuhi, ayaw naglibuga, wag ka nang malito, wag ka nang maghanap pa ng solusyon ng plano. Ang Panginoon po ay may plano na para sa atin, para sa iyo. Claim mo nang, tapos na ang kanyang plano, i-claim na lang natin. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, the Lord says. Plan to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Claim it in the name of Jesus. Ayaw nagpangitaasa man ako pangitaw ng solusyon. Ang solusyon na kay Jesus, wala pa ka nagplano, humana yung plano. I-claim na lang nato. Amen. So sa 2025, i-claim na to ang pulong sa Ginoo. Ayaw na bitbit atong hinanakit. Kanang tanan nimong gikalagutan, ibili na sa 2024, ayaw nagbitbit kay expire na. Dili na magamit, makalikoy na sa utok, makadisturbo na sa imong concentrations. Those people na mga na-meet nimo sa 2024, naghatag kanimo ginanakit sa kinabuhi, naghatag kanimo problema, remove it. Remove those experiences. Dili nimo i-remove ng tao kay kunyari imong pamilya, imong bana naghatag nimo stress, ayaw i-remove. Imong anak naghatag nimo stress, ayaw i-remove. Ang stress i-remove, ang tao dili. Ayaw bitbita. Kasi gikag kalagot ana. Kabantay mo anang tao nga magbitbit og mga basura. Nangabaho na napoy bagong basura, sige niyag bitbit, sige bitbit sa tan-aw ninyo. Kamong nasa YouTube baka kita mog tao nga nagibitbit og basura. Basura tong mga may agi pang buwan, yang ginabitbit, yan napoy bag-o nga basura ang ginabitbit. Unsa may tan-aw ninyo? Tarong pagbanghuna-huna dili. Dili. So ang katotohanan yan is, ang tao ay parang ganoon. Nang mga hinanakit ng nakaraan, ay wag mo nang bitbitin sa hinaharap. Expire na yon. Diba? Nagtigom tagdaghan tamban, expire na di. Ay di, nagyapon ta kainom. Daghantag kwarta, expire na, dili na mapalit. One time, nakadeposit ko ba na ay nag-offering sa church na to, na expire na 100. Nasa cell group yata to, kaysa emergency fund man to. So gideposit na ako dito sa bangko. Gidawat po sa bangko kay wala siya kay balo, expire na.
2 days after, tawagan ko sa bangko, Sir, kanang imuhang 100, dili na siya dawaton, ka-expire na, dili na siya circulated pa. O, di ba? Nyari, na kay 1 million nga 100, nya uncirculated na, magamit nimo dili, bit ka. So, wala pulos. So, inana ng mga problema sa nangagi, wala na pulos o bit-bita. Dalahon nato na diya sa tiilan sa Ginoo. Unya, desisyon na nato, Lord, kining mga butanga, expire na ni sa akong kinabuhi. Dili na ako ni bit-biton sa 2025. Kining mga butanga, wala na nilami sa akong kinabuhi. Why should I live on it? Nganong magpuyo pa man ko ani, wala naman ay lami. Nganong magpuyo pa man ko ani. Nagbitong kanabitong sige kag hambin og kayugot kalagot. Kita ka anino nigdamgo-damguhon na lang ka, maglagot lang gyapon ka. Ayun, bilin na expire na. Amen. Are you listening? Okay. So, karong gabi na ako'y himuon, natay himuon nga prayer declarations. Ang inyong buhaton, himuan nga personal declarations nimo sa 2025. Amen. And I know that God will honor these declarations. Tas nato atong mga kamot, duha ka kamot, ha? Kayong nasa YouTube, I encourage you to do also what I have done. What I do this evening. Kung unsa akong ginabuhat, kung ano ang aking ginagawa, ay gayahin ninyo. Kung ano ang aking pinagsasabi, ay gagayahin ninyo whatever I've declared it tonight. Okay? Kita tanan nga naa sa Ladder to Heaven Virtual Ministry. Lord Jesus Christ, as I live this year 2024, all the pain, trials, and suffering nga akong ginaatubang, ako kining gipasalamatan. Kay tungod niini, I grow and I learn to yield the process of purifications. Tonight, Lord God, I declare that the year 2025 nga moabot will be a year of transformation, promotions, and deliverance. In Jesus' name, I proclaim in the name of Jesus all the blessing that allocated to me will come to pass upon my life in the name of Jesus Christ. And Lord, I rebuke all kinds of sickness, diseases, infirmities, failures, setbacks, delays, fear, doubts, poverty, and crisis begun in Jesus Christ's mighty name. Get out in my way. In the name of Jesus. 2025, Lord God, is a year of blessing and deliverance to me.
year of blessing and deliverance, a year of peace and restorations. year of peace and restoration. Every broken relationship will be restored in Jesus' name. Every broken relationship will be restored in Jesus' name. Every broken homes will be rebuilt in Jesus' name. Every broken homes will be rebuilt in Jesus' name. Every broken businesses will be reestablished in Jesus' name. Every broken businesses will be established in Jesus' name. And every broken spirit will be healed in Jesus' name. Every broken spirit will be healed in Jesus' name. And Lord God, Lord God, I am ready now I am ready to cross over to cross over to the place of prosperity and abundance. to the place of prosperity and abundance. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declared, O God, Declared, O my God, victory, my victory, my portion my portion, in 2025. 2025. In Jesus' name. Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. God bless you. O believe the prophet and you shall prosper. Believe in God and you shall succeed. Let's pray. Lord God, salamat po sa mensahe at salamat po sa declaration namin. Panginoong Diyos, sinasabi mo, sumala sa among ginasulti, imuhang tumanon. There is power, O God, in our tongue. And I declared it, O God, that the manifestations of the prophetic declarations that we have done tonight will become, O God, will manifest, will become realities in our lives in Jesus' mighty name. Thank you, Lord God, for blessing all the members of the Ladder to Heaven this coming year 2025. 2025 will be a year of abundance and breakthrough, year of promotions to everyone. Oh God, I pray, bless us so that we will become a blessing to others. And I proclaim healing, deliverance, and breakthrough in Jesus' name. Amen and amen. God bless og maayong gabi kanatong tanan. Okay? So, sa Miyerkules, dili pa siguro may makauli gabi pero mag-ready lang mo. Miyerkules is 1 man na, ano? Kamo nga naka-appeal sa kamo nga nag-appeal sa virtual 1 man na siya. Bali basig dili pa may kauli gikan sa Thanksgiving sa Berwila, kung wala lang sa tay virtual diwa may mabilin di area. Pero kung makaabot mi wala pa'y alas 7, kayahon lang nako. Basta makaabot mi. Muuban sila lalang, umuuban te. Okay na pag mag-prayer meeting mo din sa balay. Ha? Ako lang nyo na kung mga kapal. Oh, ikaw may magwali te. Ikaw may magwali dia. Okay. Prayer meeting. Prayer meeting.